babala ng doktor. 7 senyales na mahina ang blood circulation. Akala ng maraming tao, ang mahina ang blood circulation ay simpleng pagod lang, paminsang lamig, paminsang cramps, o paminsang pamamanhid. Pero heto ang delikado, madalas binabalewala ng katawan ang mga babala. At kapag hindi mo ito pinansin, unti-unti nitong sinisira ang daloy ng dugo sa ugat. At tandaan, kapag mahina ang daloy ng dugo, mahina rin ang supply ng oxygen at nutrisyon sa mga organs. Kaya hindi lang ito tungkol sa napagod ka lang. Pwede itong magdulot ng seryosong komplikasyon sa puso, utak at paa. Sa video na ito, alamin ang 7 senyales na dapat bantayan. Mga senyales na parang simpleng sintomas lang pero pwedeng magturo sa mas malalim na problema. At huwag kang aalis dahil ang senyales number 1, ito ang madalas hindi siniseryoso ng marami pero pwedeng maging unang palatandaan ng mas malaking sakit. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang ibig sabihin ng mahina ang blood circulation? Simple lang, hindi maayos ang pagdaloy ng dugo sa ilang bahagi ng katawan. Kapag nangyari ito, kulang ang oxygen at nutrients na dumarating sa tissues. At kapag kulang ang supply, nagsisimula ang mga sintomas mula sa pamamanhid, pangangalay, hanggang sa mas seryosong problema sa puso at utak. Kaya huwag nating balewalain. Ang katawan, marunong magbigay ng babala. At kung gusto mong manatiling malusog at alerto, tapusin mo ang video na ito dahil bawat senyales ay pwedeng magligtas ng iyong kalusugan. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong matulungan. Senyales Season 7. Madaling lamigin ang kamay o paa. Kahit hindi malamig ang panahon, marami ang nakakaranas ng malamig na kamay o paa sa anumang oras ng araw. Madalas bang mangyari ito sa iyo? Kung oo, isipin mo na hindi ito laging simpleng lamig lang. Maaaring senyales ito na hindi sapat ang daloy ng dugo sa iyong extremities. Ito ay maaaring dulot ng iba't ibang kondisyon gaya ng stress, kakulangan sa ehersisyo o hindi tamang pagkain. Kapag mahina ang sirkulasyon, mas kaunting init ang naipapadala sa mga bahagi ng katawan. Ito ay nagiging sanhi ng pakiramdam ng lamig. Kaya kahit nasa normal na temperatura, ramdam mo pa rin ang lamig sa iyong mga kamay at paa na maaaring maging hindi komportable sa iyong pang-araw-araw na aktibidad. Kung patuloy itong nararanasan, maaaring magandang kumonsulta sa isang doktor upang matukoy ang ugat ng problema at makahanap ng tamang solusyon. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa giniginaw ka lang. Kapag kulang ang dugo sa kamay at paa, kulang din ang oxygen at nutrisyon na dapat pumapasok sa mga muscles at nerves. Resulta, pamamanhid, pangangalay, minsan pangangaligkig na parang walang dahilan. Kung madalas itong nangyayari, huwag basta balewalain. Mahalaga ang ilang sintomas na ito dahil pwede itong magpahiwatig ng mas malalim na problema tulad ng peripheral artery disease, diabetes o iba pang kondisyon na nakakaapekto sa ugat. Ang mga kondisyon ito ay maaari ring magdulot ng mas seryosong komplikasyon kung hindi maaaksyonan kaagad, kaya mainam na kumonsulta sa doktor para sa tamang pagsusuri at paggamot. Isipin mo, ang katawan mo parang bahay. Kapag mahina ang kuryente, hindi umiilaw ng maayos ang mga bumbilya. Ganito rin ang dugo. Kapag mahina ang daloy, hindi umaabot ng buo ang init at enerhiya sa dulo ng katawan. Kaya kung napapansin mong palaging malamig ang kamay o paa, magpatingin na sa doktor. Mas mabuti ng maagapan kaysa hintayin pang lumala. At kung may kakilala kang laging nagrereklamo ng malamig na kamay o paa, i-share mo ang video na ito. Baka ito na ang babala na magtutulak sa kanila para magpa-check up. Huwag kalimutan, ang katawan, marunong magbigay ng senyales. Ang tanong, pinapakinggan mo ba? Kung gusto mong malaman pa ang iba pang senyales, tuloy-tuloy lang ang panonood dahil ang susunod na babala ay mas madalas pang napagkakamalang normal lang. Senyales number 6, madaling mangawit o mag-cramps. Biglang cramps sa binti, madaling mangawit kahit hindi matindi ang galaw. Kapag kulang sa oxygen ang muscles, mas mabilis silang mapagod, mas madaling mag-react sa cramps. At heto ang mahalagang tandaan, hindi lang pagod ang maaaring dahilan, kundi daloy ng dugo.
Kapag mahina ang sirkulasyon, isipin mo parang kalsada na barado ang trapiko. Hindi makadaan ng maayos ang dugo, kaya kulang ang supply ng oxygen at nutrisyon sa muscles. Resulta, mas mabilis silang sumasakit, nanginginig, or nagka-cramps kahit simpleng lakad lang. Minsan, akala natin normal lang ang pangangalay, lalo na kung galing sa trabaho o simpleng paglalakad. Subalit, kung ito ay nangyayari ng paulit-ulit, kahit na hindi ka naman nag-exercise ng matindi, mahalagang bigyang pansin ito. Ang pangangalay ay maaaring simpleng indikasyon lamang ng pagod, ngunit pwede rin itong senyales na may problema sa ugat o iba pang kondisyon sa kalusugan. Mahalagang makiramdam at alamin ang mga posibleng dahilan ng ganitong mga sintomas dahil ang maagang pagtukoy ay makakatulong upang maiwasan ang mas malalang isyu sa kalusugan sa hinaharap. At tandaan, ang cramps ay parang alarm clock ng katawan. Hindi ito basta random lang. Ito ay babala na may kulang sa daloy ng dugo. Kung madalas kang mangawit or mag-cramps, lalo na sa binti o paa, huwag balewalain. Mas mabuti nang magpatingin sa doktor kaysa hintayin pang lumala. Isipin mo, ang muscles mo parang makina ng kotse. Kung kulang sa langis, mabilis itong titigil o mag-overheat. Ganito rin ang katawan. Kapag kulang ang dugo, mabilis itong sumasakit at nagrereklamo. Kaya kung may kakilala kang laging nagka-cramps kahit hindi naman matindi ang galaw, i-share mo ang video na ito. Baka ito na ang senyales na kailangan nilang seryosohin. At huwag kang aalis, dahil ang senyales number 5 ay mas madalas pang napagkakamalang normal lang pero pwedeng magturo sa mas seryosong kondisyon. Senyales number 5, pamamanhid o tingling sensation. Parang may gumagapang, parang tinutusok, pamamanhid na paulit-ulit. Kapag hindi sapat ang blood flow, naapektuhan ang nerves. At kapag naapektuhan ang nerves, lumalabas ang tingling or numbness sensation. Hindi ito laging simpleng naipit na ugat. Maaari itong senyales ng circulation issue. Isipin mo, ang nerves ay parang mga kable ng kuryente. Kung kulang ang supply ng dugo, kulang din ang enerhiya na dumadaloy sa mga ito. Resulta? Nagkakaroon ng short circuit na nararamdaman bilang pamamanhid o tusok-tusok. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mas maging sensitibo ka sa sakit o hindi mo magawa ang mga karaniwang gawain. Kaya mahalagang alagaan ang ating daluyan ng dugo upang mapanatili ang maayos na pag-andar ng ating mga nerves at maiwasan ang mas seryosong kondisyon. Madalas itong maramdaman sa kamay, paa o binti. At kung paulit-ulit, lalo na kapag nakaupo o nakatayo lang ng matagal, pwede itong indikasyon na hindi maayos ang daloy ng dugo sa ugat. Ang problema, maraming tao ang iniisip, baka naipit lang ang ugat. Pero kung madalas, at lalo na kung may kasabay na ibang sintomas gaya ng pangangalay o malamig na paa, mas mabuting magpatingin na. Dahil kapag pinabayaan, pwedeng lumala at makaapekto sa lakas ng muscles, balanse ng katawan, at maging sa kalusugan ng puso at utak. Tandaan, ang pamamanhid ay hindi lang simpleng abala, isa itong babala. Parang alarm ng katawan na nagsasabing, "Hoy, may problema sa daloy ng dugo." Kaya kung ikaw o kakilala mo ay madalas makaranas ng tingling sensation, huwag baliwalain. I-share mo ang video na ito para mas marami pang makaalam at huwag kang aalis. Dahil ang senyales number 4 ay mas madalas pang napagkakamalang simpleng stress lang pero pwedeng magturo sa mas seryosong kondisyon. Senyales number 4, mabagal. Gumaling ang sugat. Maliit na sugat. Pero matagal bago gumaling? Kapag mahina ang blood circulation, mas mabagal ang pagdadala ng nutrients at immune cells sa sugat. Resulta, mabagal na healing process. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa matagal lang maghilom. Kapag mabagal gumaling ang sugat, ibig sabihin kulang ang supply ng dugo na nagdadala ng oxygen, protina, at mga panlaban ng katawan. Isipin mo ito parang delivery truck na laging late. Hindi agad nakakarating ang mga kinakailangang elemento upang mapabilis ang proseso ng paghilom. Ang kakulangan sa mga ito ay maaaring magpahaba sa panahon ng pag-repair ng mga nasirang tissue at magdulot ng panganib na magkaroon ng komplikasyon o panganib sa impeksyon. Kung normal na gasgas ay ilang araw lang dapat maghilom, pero sa iyo
umaabot ng linggo o higit pa, dapat ka nang mag-ingat dahil pwede itong senyales ng problema sa ugat, diabetes o iba pang kondisyon na nakakaapekto sa daloy ng dugo. Isipin mo, ang sugat ay parang maliit na construction site. Kung kulang ang workers at materyales, mabagal ang pagtatayo. Ganito rin ang katawan, kung kulang ang dugo, mabagal ang repair team ng katawan. At huwag kalimutan, mabagal gumaling na sugat ay mas madaling kapitan ng impeksyon. Kaya mas delikado, lalo na kung nasa paa o binti na maaaring magdulot ng mas seryosong komplikasyon. Kung napapansin mong palaging mabagal gumaling ang sugat mo, huwag balewalain ang mga senyales na ito. Mas mabuti nang magpatingin sa doktor para maagapan at makakuha ng tamang paggamot. Ang maagang pagsugpo sa problema ay makakatulong upang mapanatili ang iyong kalusugan at maiwasan ang posibleng paglala ng kondisyon. At kung may kakilala kang laging may sugat na hindi agad naghihilom, ishare mo ang video na ito. Baka ito na ang babala na kailangan nilang seryosohin. Huwag kang aalis, dahil ang senyales number 3 ay mas madalas pang napagkakamalang simpleng kulang sa tulog, pero pwedeng magturo sa mas seryosong problema sa circulation. Senyales number 3, pagbabago ng kulay ng balat. Napapansin mo bang maputla, namumula o bluish ang balat? Kapag hindi maayos ang daloy ng dugo, naapektuhan ang oxygen delivery sa iba't ibang bahagi ng katawan. Isang senyales ito na maaaring may pinagdaraanan ang iyong kalusugan at kapag naapektuhan ang oxygen, nagbabago ang kulay ng balat. Dito nagsisimulang maging seryoso ang sitwasyon kaya't mahalagang makapagsagawa ng kaukulang hakbang upang matukoy at maayos ang dahilan ng mga pagbabagong ito. Isipin mo, ang dugo ang pintura ng balat. Kapag sapat ang oxygen, natural ang kulay, rosy, healthy. Pero kapag kulang, nagiging maputla o bluish. Parang ilaw na mahina ang kuryente. Hindi kumikislap ng tama. Kung mapapansin mong biglang namumutla ang kamay, paa o mukha, pwede itong senyales ng poor circulation. At kung minsan namumula o nagiging bluish lalo na sa daliri o talampakan, ibig sabihin kulang ang oxygen na umaabot sa dulo ng katawan. Hindi ito simpleng namutla dahil puyat. Kapag paulit-ulit, lalo na kung may kasabay na pamamanhid o pangangalay, mas mabuting magpatingin na. Tandaan, ang balat ay parang salamin ng kalusugan. Kapag nagbabago ang kulay, may nangyayaring mas malalim sa loob ng katawan. At kung hindi agad maaagapan, pwedeng magdulot ng komplikasyon sa ugat, puso o baga. Kaya kung ikaw o kakilala mo ay madalas makakita ng ganitong pagbabago sa balat, huwag balewalain. I-share mo ang video na ito para mas marami pang maging aware at huwag kang aalis dahil ang senyales number 2 ay mas madalas pang napagkakamalang simpleng panghihina lang pero pwedeng magturo sa mas seryosong problema sa circulation. Senyales number 2, madaling mapagod ang binti. Simpleng lakad, pero mabilis mapagod ang binti? Akala simpleng pagod lang, ngunit maaaring kulang na ang oxygen supply sa muscles. Kapag mahina ang circulation, mas kaunting enerhiya ang naaabot sa tissues na nagiging sanhi ng mabilis na pagkapagod. Ang mga sintomas tulad ng panghihina at labis na pagod ay maaaring magpahayag ng mas malalim na isyu sa kalusugan, kaya't mahalagang bigyang pansin ang mga signal ng ating katawan. Sa ganitong mga sitwasyon, makabubuting kumonsulta sa isang espesyalista upang masuri ang kondisyon ng ating sistema ng sirkulasyon at tiyak na magamot ang anumang potensyal na problema. Isipin mo, ang muscles ng binti ay parang makina ng motorsiklo. Kung kulang ang gasolina, mabilis itong hihinto. Ganito rin ang katawan. Kung kulang ang dugo, mabilis mapagod ang binti kahit simpleng lakad lang. Madalas itong maramdaman ng mga taong may problema sa ugat o may diabetes. Kapag kulang ang daloy ng dugo, hindi lang pagod ang mararamdaman, pwede ring sumakit, mangalay o mag-cramps. At kung paulit-ulit itong nangyayari, huwag balewalain dahil pwede itong senyales ng peripheral artery disease o iba pang kondisyon na nakakaapekto sa sirkulasyon. Tandaan,
Ang binti ang isa sa pinakaunang bahagi ng katawan na nagpapakita ng problema sa circulation. Dahil sila ang laging gumagalaw, sila rin ang unang nagrereklamo kapag kulang ang supply ng dugo. Kung napapansin mong mabilis kang mapagod kahit sa simpleng lakad, pag-akyat ng hagdan o pagtayo ng matagal, mas mabuti nang magpatingin sa doktor, mas maaga itong maagapan, mas ligtas ang kalusugan mo, at kung may kakilala kang laging nagrereklamo ng panghihina sa binti, i-share mo ang video na ito, baka ito na ang babala na magtutulak sa kanila para magpa-check up. Huwag kang aalis. Dahil ang senyales number 1 ay madalas pang napagkakamalang simpleng stress lang, pero pwedeng magturo sa mas seryosong problema sa circulation. Senyales number 1, chest discomfort o pressure. Ito ang senyales na madalas hindi siniseryoso. Bigat sa dibdib, pressure sensation o paninikip. Hindi lahat ng chest discomfort ay heart attack, ngunit mahalagang maunawaan na may iba't ibang sanhi nito. Maaaring ang mga sintomas ay dulot ng stress, pagkabahala o ibang kondisyon, pero hindi ito dapat binabalewala. Dahil maaaring indikasyon ito na may problema sa daloy ng dugo papunta sa puso. Ang mga ganitong senyales ay dapat seryosohin agad upang makaiwas sa mas malalang sitwasyon o panganib sa kalusugan. Isipin mo, ang puso ay parang pump ng tubig. Kung mahina ang daloy ng dugo, nahihirapan itong mag-supply sa buong katawan. Resulta, ramdam mo ang bigat, paninikip, o parang may nakadagan sa dibdib. Minsan, iniisip ng tao, baka stress lang. Pero kung paulit-ulit, lalo na kapag may kasabay na sintomas gaya ng panghihina, pamamanhid ng braso, o paghingal, mas mabuting magpatingin na. Tandaan, ang chest discomfort ay hindi simpleng abala. Isa itong babala na pwedeng may problema sa ugat o puso, at kung hindi agad maaagapan, pwedeng mauwi sa mas seryosong kondisyon gaya ng angina o heart attack. Kung nararamdaman mo ito, lalo na kapag naglalakad, umaakyat ng hagdan o kahit nakaupo lang, huwag balewalain. Mas mabuti nang magpa-check up kaysa magsisi sa huli. Isipin mo, ang katawan mo parang bahay. Kapag may crack sa pader, hindi mo hahayaan lumaki bago ayusin. Ganito rin ang dibdib. Kapag may discomfort, ayusin agad bago lumala. Kaya kung may kakilala kang madalas nagrereklamo ng paninikip o bigat sa dibdib, i-share mo ang video na ito. Baka ito na ang senyales na magtutulak sa kanila para magpatingin. At tandaan, ang puso hindi marunong magsinungaling. Kapag may pressure o discomfort, ito ay babala na dapat pakinggan. Huwag kang aalis dahil pagkatapos ng lahat ng 7 senyales, bibigyan kita ng mga practical tips kung paano aalagaan ang iyong circulation para manatiling malusog ang puso at buong katawan. Ang problema sa blood circulation, madalas tahimik sa umpisa. Hindi ito agad sumisigaw, pero nagbibigay ng babala. At ang pinakamahalaga, huwag balewalain ang paulit-ulit na sintomas. Kung may napansin kang senyales, mas mabuting kumonsulta sa doktor. Tandaan, ang katawan ay marunong magsalita. Hindi sa salita, kundi sa sintomas. Pamamanhid, pangangalay, paninikip, lahat iyan ay mensahe na dapat mong pakinggan. Isipin mo, ang dugo ang lifeline ng katawan. Kapag mahina ang daloy, mahina rin ang supply ng buhay sa bawat organ. At kapag pinabayaan, pwedeng mauwi sa mas seryosong sakit. Kaya huwag mong hayaan na ang mga senyales ay maging background noise lang dahil minsan ang pinakamaliliit na sintomas ang may pinakamalaking kahulugan. Kung gusto mong manatiling malusog, pakinggan ang katawan mo at kumilos bago pa lumala. Ang dugo ang daloy ng buhay. Kapag humina ang sirkulasyon, humihina rin ang kinabukasan. Kaya alagaan ang ugat, alagaan ang puso at alagaan ang sarili. Dahil prevensyon ang pinakamagandang gamot, kung may natutunan ka sa video, i-share ito sa pamilya at mahal mo sa buhay. Dahil minsan, ang simpleng awareness ang pwedeng maglayo sa iyo sa mas seryosong problema. At kung gusto mong mas marami pang matutunan tungkol sa kalusugan, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dahil bawat linggo, may bago tayong tips at babala na makakatulong para manatiling malusog ang katawan. Huwag kalimutan i-like ang video. Dahil bawat like ay tulong para mas maraming tao ang makakita ng mensaheng ito.
At kung may kakilala kang madalas nakakaranas ng mga sintomas na nabanggit natin, i-share mo ang video na ito sa kanila. Baka ito na ang simpleng hakbang na magtutulak sa kanila para magpatingin at maagapan ang problema. Tandaan, ang kalusugan ay mas mahalaga kaysa lahat. At minsan, isang simpleng click ng share at subscribe ang pwedeng magligtas ng buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, abangan mo ang susunod nating episode dahil pag-uusapan natin ang mga simpleng hakbang at pagkain na pwedeng makatulong para palakasin ang daloy ng dugo. Isang practical guide na pwedeng gawin ng buong pamilya para mas malusog, mas masigla at mas ligtas sa sakit. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para ikaw ang unang makapanood sa susunod na Babala ng Doktor video.